tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Learn from your past. Napakahalaga po ng history dahil nakakakuha tayo ng mga trends, mga patterns. Sabi nga nila, those that don't know the past will have a tendency to commit its errors again. Pati si Samson, as we continue to study his life and his adventures, nakikita po natin na maraming pwedeng matutunan. Samson had gone through so much trouble already because of a woman and because of a strong drink. Nagkaroon siya ng attraction to a woman he should have not been attracted to. And what did he learn? What can we learn from his experiences? Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng buhay at ministry nitong si Samson, we pray that the Lord will touch us by letting us learn from the lessons that can be learned from Samson's life. So ang ating pong pag-aaral, pinamagitan nating learn from your past and other lessons from Samson. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your mercy, for your kindness. Thank you, Lord, for life. We thank you, Lord. We celebrate life. Salamat po at kami ay nagising na naman ngayong umaga to life as usual. Salamat, Panginoon, sa iyong mga provisions, and thank you for keeping us safe, for keeping us fed, taken care of, loved. And Lord, we thank you for all the manifestations and the teachings that you give us. Salamat, Lord, sa paglalim ng pagkakilala namin sa inyo. We thank you for this hall. We thank you for this place. We thank you for people who help us to be here today, people who are taking our responsibilities away from us, people who do what we should be doing so we can be free. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito. Kinikilala namin na pagpapala ninyo. Sa pag-iingat nyo sa lahat ng mga nagbiyahe, malayo at malapit ang pinanggalingan, at ngayon, nagpapasalamat kami, Lord, for the privilege of hearing your word, of studying the life of a man that you have destined to become a blessing to his nation and to all of us, even across time. Teach us, Lord, to learn from the life, from the good deeds and the mistakes of this man called Samson. We pray that his life may be a source of learning from us. Kayo po ang siya maging tagapagsalita. Ihayag niyo po sa amin ang iyong katotohanan at ang katuruan ninyo base sa mga kasaysayang pinag-aaralan namin. Lord, may we not only increase in knowledge of biblical history, but may we learn from such history to apply in our life today. So we seek wisdom. Father, continue to cleanse us, forgive us from all our iniquities, make us whole, wash us with the blood of Jesus, protect us from the wiles of the evil one and from lies and from half-truths. We want your truth, O God. May you be our speaker. Use your servant only as your instrument, but be the speaker. Meanwhile, Lord, may you quiet our hearts. May we enjoy the peace that comes only from you, so we may give you undivided attention. Protect us from any malicious plan of evil men and evil spirits, and may your blessing descend upon us. Father, we pray for each one that our time with you will be most productive and fruitful, and you will give us guidance, you will give us discipline, teachings, warnings through this study. In Jesus' mighty name, we pray. Learn from your past. Marami po tayong readings ngayon, halos ang chapter ng Judges. Judges chapter 16, as we continue the study on the life of Samson. Verses 1 to 2. One day, Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, Samson is here. So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, at dawn, we'll kill him. Ganon na lang po ang pagkamuhi ng mga Philistines kay Samson, kaya gustong-gusto nilang mapatay itong si Samson. At hindi pa sapat na itong si Samson ay muntik nang mapakasal sa isang Philistine woman na naging cause ng malaking gulo at maraming patayan at maraming namatay. Eto na naman, pumunta na naman siya sa Philistine territory,
and went in to spend the night with the prostitute. Kumalat agad ang balita na nandun siya at ang mga kalalakihan ng bayan ay naghintay para paglabas niya sa madaling araw, siya ay patayin. Another trouble, another trap, but the same bait, a woman. So yung pa rin, isa lang naman ang pain, isa na namang babae. At napakadali na namang nalimot nitong si Samson na siya ay Nazirite, that he was not supposed to lie with her, that he was not supposed to be there, and to enjoy what he should not have gotten into. Tuloy po natin ang pagbabasa, 16 verse 3. But Samson lay there only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the doors of the city gate, together with the 2 posts, and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and carried them to the top of the hill that faces Hebron. So, marahil ay tinarangkahan ng mga tao, kinandado talaga yung city gate, mabigat na mga troso ito at buong gate na napaka-tibay, hindi makakalabas si Samson. So ang ginawa niya, binunot niya. Hindi lang yung gate, pati yung hamba, pati yung poste, dinala niyang buong buo at inakyat pa niya doon sa burol. So hindi siya nahuli. So, ano po ang nangyari? His big muscles saved him from his little brain. Judges 16:4-5. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. So matagal niya siguro inaantay si Delilah, ngayon pa lang siya dumating. Pangatlong babae sa buhay ni Samson, kung tama ang bilang, kung nabilang lahat. The rulers of the Philistines went to her and said, "See if you can lure him into showing you the secret of his great strength, and how we can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver." The same old story. Babae na naman, at this time, with feelings, na in love si Samson. Iba naman yung liaison niya with a prostitute, ito naman na in love. So a woman as a spy once more. Ang pinagkaiba nito doon sa pakakasalan sana ni Samson, yung pakakasalan nun, tinakot ng mga Philistines na kamag-anak niya, kalahi niya. Pag hindi mo ibinigay sa amin ang sagot sa bugtong, susunugin ka namin ang tatay mo. So negative, punishment. Ito naman, positive, reward. Alamin mo ang lihim ng kanyang lakas at lahat kami magbibigay sa iyo ng pagkarami-raming mga pilak or silver. Judges 16:7-9, matapos magtanong ang babae, "Samson, ano bang lihim ng iyong lakas?" Samson answered her, "If anyone ties me with 7 fresh thongs that have not been dried, I'll become as weak as any other man." Then the rulers of the Philistines brought her 7 fresh thongs that had not been dried, that she tied him with them. With men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the thongs as easily as a piece of strings snap when it comes close to a flame. So the secret of his strength was not discovered. Ito na ang babae. Gagamitin na ang kanyang charm. Turo mo naman sa akin kung anong dahilan at malakas ka. So sabi niya, pagka merong mga 7 mga hibla, yung mga tali ng mga leather, na hindi pa pinapatuyo, therefore hindi pa malutong, itinali sa akin, yun, mawawalan ng lakas ko. Si babae, agad-agad na sinabi doon sa mga kalalakihan ng bayan, dinalan siya ng panali, itinali niya, at nung taling-tali na, nasa kwarto na yung mga huhuli kay Samson, pero siguro nasa likod ng kortina, indivisible. Samson, sabi ko na, nandito yung mga Philistines. Siyempre, nagulat itong Samson, paggising niya, kinalaglang niya yung taling, akala mo daw itinapat sa apoy. Napakadaling natupok. So Delilah failed. Samson wakes up, snaps the bowstrings, but the secret was kept. Natalian si Samson ng 7 ganong mga tali na ubod ng higpit nang di man lang nagising, siguro lasing. So nilasing ng babae ng kanyang kagandahan at nilasing pa ng alak ang lalaking ito, naitali ng walang kamalay-malay. Nakita nyo na kahit ang pinakamalalakas na lalaki, walang kalaban-laban pag hindi ginamit ang utak. So Samson trusts a Philistine woman again. Pangatlong pagtitiwala na sa babae ito. Yun nga, natulog siya sa prostitute, ibinisto rin siya, sinumbong din siya, kinailangan pa niya hugutin yung buong gate. Ano ngayon ang dadalhin niya? Ang bahay para siya makatakas? So let's read on, Judges 16:10-12. Then Delilah said to Samson, "You have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied." He said, "If anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I'll become as weak as any other man." So Delilah took new ropes and tied him with them.
Then with men hidden in the room, she called to him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the ropes off his arms as if they were threads. Naulit na naman. Hindi mo siguro ko pinagtitiwalaan. Alam mo, mga drama-drama, no? Mga Delilah. So sabi, sige, pag tinalian mo ako ng 7 lubid na hindi pa nagagamit kahit kailan, mga bagong lubid, manghihina ako tulad ng ibang tao. Ginawa naman ni Delilah, itinali na naman siya. Naitali na naman, so lasing na naman. Sabi ni Delilah, Samson, nandito na mga Philistines. Pagbangon niya, naputulili ang mga lubid ng ganon-ganon lamang. Hindi na naman pala yun ang totoo. Nakakadalawang tiwala na siya kay Delilah. Judges 16:13-14, Delilah said to Samson, Until now you have been making a fool of me and lying to me. Tell me how you can be tied. He replied, If you weave the 7 braids of my head into the fabric on the loom and tighten it with the pin, I'll become as weak as any other man. So while he was sleeping, Delilah took the 7 braids of his head, wove them into the fabric, and tightened it with a pin. Again she called to him, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and pulled up the pin and the loom with the fabric. The plot thickens. Sabi, ano ba talaga ang lihi mo? Bakit ka ganyang kalakas? Sabi na naman ni Samson, itong aking mga tirintas ng buhok, kasi mahaba buhok niya Pag isinama mo itong ihabi dyan sa tela, makakasama na dyan sa loom, manghihina na ako, lagyan mo pa ng pin. Ginawa naman ng babae. Naihabi na ang buhok niya doon sa buong tela, hindi na naman siya nagising. Alam niyo ba, mahirap sa tao yung mahirap gisingin? Walang class. Inuga mo na lang inuga, hindi pa magising. Ano na't nangyari na ang lahat, hindi pa rin magising. Same story, same trust, same betrayal, same sleep. Judges 16:15-17. Then she said to him, How can you say I love you when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength. With such nagging, she prodded him day after day until he was tired to death. Sounds familiar? Hindi siya tinigilan ng kananag, araw-gabi, talagang halos ay ikamatay na niya sa pagod ang pagnanag ng babaeng ito. So, tulad ng marami sa atin, bumigay si lalaki. So he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazirite, set apart to God since birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man. Tragic. Nagtampo-tampo si babae, luha-luha, hikbi-hikbi, drama-drama. Walang tigil na pag-ukil-kil, araw-gabi, siyempre, nagtagumpay. Sabi ng lalaki, matigil ka na lang ng kaiiyak mo. Gusto na kitang bangasan Sabi siguro. Nguy-nguy ka ng nguy-nguy, matahimik ka na lang. Pag inahit ang aking ulo at tinanggal ang aking buhok, yun, magiging mahina ako. Kontento ka na, matulog ka na. Sabi siguro. Sabi niya, Nazirite ako pinanganak pa lang ako, hiwalay na ako, iba na ako, unique. Merong mission para sa akin ng Diyos. Ipinaglilihi pa lang ako, Diyos na ang may kagagawan. Hindi ako nagupitan ng buhok ni minsan, ni naihitan, sapagkat yan ang pagkakaiba ng mga Nazirites. Alam niyo po, iba pa mga qualities ng Nazirites. They have very strict dietary requirements and they were not allowed to drink wine or strong drink. Which obviously, Samson has been breaking and has been lying with prostitutes and that woman and drinking wine, obviously, kaya hindi siya magising-gising. Nakakapagtaka, alam na alam ni Samson ang kanyang pagkatao, alam na alam niya ang kanyang calling, yun pa nga ang sinabi niya kay Delilah, pero hindi niya pinanindigan yung calling na yun. So Samson tells Delilah everything. Of course, the woman would betray her. What will happen now? The true secret is revealed. Judges 16:18-21. When Delilah saw that he had told her everything, she sent words to the rulers of the Philistines. Come back once more, he has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. Having put him to sleep on her lap, she called a man to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him. And his strength left him. Then she called, Samson, the Philistines are upon you. He woke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza. Binding him with bronze shackles, they set him to grinding in the prison.
What a tragic way for a hero to behave and to be treated. So, nung nakuha na ang totoo, pinatulog na naman ni Delilah sa kanyang kandungan ng lalaki at tumawag pa ng barberong taga-ahit. So, inahit talaga, ahit na ahit. At pagkatapos sabi, Samson! Sa loob ni Samson na nadinig niya, luma na to. Mapuputol ko uli kung ano man yung ginawa niya. Pero hindi na. Wala na siyang lakas sapagkat iniwan na siya ng Diyos. Samson falls into the same infamous sleep. But he doesn't wake up as usual. Kaya nga po kumisan, pinagpe-pray na, thank you Lord that we woke up as usual. Yung iba, ay umaga na naman, magpasalamat kayo at inabot pa kayo ng umaga. Because not many people wake up as usual. Katulad niya, he did not wake up as usual. He was now powerless because he was left by God. So anong ginawa po ng mga Philistines sa kanya? Dinukot ang dalawa niyang mata. At pagkatapos siya ikinadena, at pagkatapos ginawa siyang beast of burden. Itinali siya doon sa mill. Alam niyo po, may mga malalaking bato na parang gears na nag-iikutan para gumiling ng kung ano nung dapat gilingin. Itinatali yan sa malaking pamatok, tapos may malaking hayop na iikot ng ikot para lang umikot yung bato na yon para meron siyang madurog o may magiling. Si Samson ay kinabit doon. Siya yung isiningkaw doon sa pamatok na yon at ginawa siyang mustulang hayop na tagagiling. Nung araw sa Central Luzon, yung may mga kabyawan, yung mga panggiling na mga tubo para maging asukal, na ngayon yung mga batong usong antik sa mga garden ng nagyayaman-yamanan. So, yun yung mga batong ganun, pinapaikot yun ng mga kalabaw. Ganun ang ginawa kay Samson. Pero sa Judges 16:22, sabi, but the hair on his head began to grow again after it had been shaved. At ano mangyayari na tumubo ulit ang kanyang buhok? Abangan next week. Pang next week po yun eh. Ano ang lesson natin ngayon? Let's take a look at Samson's horrible errors that can teach today. First of all, it was falling for the wrong woman. It was falling for a Philistine woman. In fact, the third time, different woman naman. Hindi natin alam kung meron pa siyang mga ibang mga affairs na hindi na-record, pero at least we have 3 recorded evidences. Even in our life today, you can be ruined for falling for the wrong woman or the wrong man. Hindi naman yun ang dapat mong kahumalingan ay nahumaling ka doon. So at least, the last 2 times were on his own. Alam natin na yung una, the Lord caused him to like this woman because the Lord was preparing trouble between him and the Philistines so that he will make war with the Philistines. But what was Samson doing all the time? Instead of war, he was making love with these Philistines. Baligtad. He was falling in love with them. So, yun ang naging weakness niya. And what else can we learn? That he was not learning from his past. Paulit-ulit na lang ang pagkakamali. Getting into trouble with Philistine men because of a Philistine woman. Then giving in to Philistine woman's nagging and inquiries. Hindi na natuto. Nung ikakasal siya, nagbugtong siya doon sa mga lalaking Philistines, hindi masagot. Ang laki-laki ng taya, nagpustahan sila kung masasagot o hindi. So tinakot ng mga lalaki yung mapapangasawa niya, sabihin mo sa amin ang sagot sa bugtong, kung hindi, susunugin ka namin. So yung babae, nagdrama, nakuha niya yung sagot, ibinigay niya doon sa mga kalaban, natalo tuloy sa pustahan si Samson, pumatay siya ng maraming tao. Ngayon, nagtiwala na naman siya. At kay Delilah, ilang beses siya ipinagtiwala? 4 na beses. Sa ika-4, tragic na. Kasi nakalusot siya nung first 3 times. So akala niya, laging ganon. Sa buhay din natin mga kapatid, kung minsan nakakalusot tayo sa ating mga ginagawa, akala natin nakaka 3 times na tayo, may pattern na okay, yung ika-4 pala, yun na lang, tapos na. Napuno na ang salop, kinalos ka na. So kung meron tayong mga nagagawang mali na nakakasanayan na natin, akala natin okay na, parang hindi na pinapansin ng Diyos, pasado, kaiingat tayo. Baka ika-4 na beses pala, biglang iniwan ka na ng Diyos. Pinagsawaan na ay yung mga katigasan ng ulo. Another error of this man was entrusting secrets to the enemy. So yan din ang dapat natin pagtiwalaan. In fact, mabuti pa nga nung araw alam mo kung sino yung enemy. Ikaw Hudyo, yun Israelite, yun ganito, yun ganyan, ito Philistine, alam mo kalaban. Ngayon hindi nyo na alam kung sinong kalaban So huwag tayong entrust ang mga sikreto kung kani-kanino. 90% ng pagsasabihan mo ng sikreto, ibubunyag yan. Sabi mo, alam mo talagang, siyempre yung sikreto, ang hirap pigilin yan
Talagang nag-aalpas na pilit. So, hoy, may sasabihin ako sa'yo, pero sa'yo lang ha. Pagka meron sabihin, ano yun? Huwag niyong sasabihin kasi interesado. At pag interesado ang tao sa secret, hindi pwedeng pagtiwalaan yan. Kasi pagkasabi niyo, hirap na hirap kayo niya, nalaman niya, biruin niya, nalaman niya na kayo si Darna. Ang hirap niya yatang ingatan yung sikreto, kaya meron naman siya sabihin, uy, may sasabihin ako sa'yo ha, pero sa'yo lang. Sabi din nung kausap niya, ano yun? Naku, ganyan yan, hahaba. Pag may pinagsasabihan ko yung, alam mo, may sasabihin ako sa yung secret, niya, huwag mo na sabihin sa akin, pwede. Mas pwede pang pagtiwalaan yun eh. Kasi alam niya, sacred yung secret. Baka hindi niya maingatan. So, he entrusted his secret to the enemy. Kung paano siya mawawala ng lakas, sinabi niya. Can you imagine that? That's why people should not be so talkative. Lalo siya, kung nalasing pa, di lalo nang nagbigay dahil nawawala ng control ang mga nalalasing. And then, of course, another error of Samson was not seeing patterns. May pattern eh. Hihimukin siya ni Delilah na magsasabi siya, itatali nga siya, makakawala siya. Pero paano pala kung totoo yung sinabi niya, hindi siya makakawala. May pattern. Alam niyo po yung mga pagkakamali nating mga tao, kadalasan yan may pattern. Paulit-ulit. Kaya nga may nakausap akong isang may asawa. Ang sabi niya, pagod na po ako sa asawa ko. Bakit? Paulit-ulit ang kanyang mga ginagawang hindi ko na talaga matagalan. Paulit-ulit lang naman eh. Usually even our wrongdoings are habits. Kaya alam na alam ni Satan kung paano tayo lalaruin kasi alam na niya kung paano tayo magre-react. Another error here, of course, of Samson was knowing his identity, yet living against that identity. He knew his mission, and yet he behaved against that mission. Alam na niyang inihiwalay siya ng Diyos, ang ginagawa niya, lagi naman siyang sumasama sa dapat niyang hiwalayan. He was separated even from his own people. You know, the Nazirites were so special that they were set apart even from their own people. So hindi ka dapat nakikipag-fraternize, especially with the enemy. And as we have said, Samson was to make war, not love, with the enemy. But exactly, making love was what he did all the time. And that was supposed to be learned the first time. Yung nagkaroon siya ng kasal na din natuloy, dahil nagkagulo, dapat nalaman na niyang hindi talaga meant to be na makasal siya sa isang Philistine woman at makipagrelasyon siya doon. But he kept on falling in love with them anyway. Gaano po sa atin karami yung ganon? Paulit-ulit na lang yung mga mali. Gaano karaming mga misteryong eto, 5 beses nang nahuli ni Mrs. Hihingi ng tawad, magpapakabait ng 1 linggo. After 1 week, mag-grow na naman. Siyempre, yung grow na yon GRO, no? Dahil gusto niya mag-grow. So, anong gagawin mo na naman? Paulit-ulit. Mga anak na 4 na beses ng 3rd year. Paulit-ulit ang pagbagsak. Paulit-ulit. Hindi na tayo matuto. That's why Samson is here to teach us. And we are privileged with distance. Malayo siya. Samson, 1,000 years BC. Ngayon, 2,000 years AD na. So, 3,000 years ago na ito yung kwento. Pero parang kwento lang ng kapitbahay natin kahapon, di ba? It's very, very, very timely. Ang napalitan lang naman po kasi sa Bible, yung setting, yung mga pangalan, yung mga costume. But the stories are the same. That's why we're studying the Bible, because we're studying about ourselves. Yung Bible parang salamin, nakikita natin dyan ang ating sarili. Sasabihin iba, pambihira naman to si Samson. Obvious na obvious naman yung mali niya. Pero ganun din tayo ngayon. Maganda at nakikita natin si Samson para natin maalala. Who are you? Yan ang tanong eh. What is your identity? What is your mission in life? Are you an accident? Kung tatanungin niyo po sa sarili niyo, am I an accident o sinadya ba ng Diyos na nandito ako? Kasi kung sinadya ng Diyos na nandito ako, kinreate niya, meron akong mission, meron akong papel sa buhay. Ano yun? At tayo po mga Christian, sino ba tayo? Ano ba tayo? Sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. We have such a great identity na dapat pinaninindigan. John 1:12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. We are not the children of the devil. We are not the children of darkness. We are now the children of God. Anong behavior ang hinahanap sa atin? Being the children of God. Ephesians 2:10, for we are God's workmanship,
created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yan ang dahilan kaya tayo narito. God has created us to do good works. And what were those good works? Those good works have been prepared in advance for us to do, even before we were born. Alam na ng Diyos ang mangyayari, alam niyang tatanggapin natin siya, magiging mga Kristiyano tayo, tatanggap tayo sa Panginoon. May nakahandang misyon para sa atin. You are not an accident, you have a mission. And that mission in life can be accomplished only by remaining true to your identity. That you are a child of God, not of the devil. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. So what is the greatest? What can be one of the greatest hindrances to that? Fraternizing with the enemy. Pagka naging brad mo, as in fraternity, ang mga enemy, ay humuhukay ka ng paglilibingan sa iyong sariling mission. We are not supposed to befriend the enemy. Who is your enemy? Who is your Delilah? Sino yung tao, ano yung bagay na meron tayong weakness? Weak spot natin ito. Pag ito na ang tumawag, ando na tayo agad. Pag ito ng bagay na itong naalala natin, itong bisyong ito, itong ating kagustuhan na ito, suko na tayo agad. Your enemy can be a beauty or a hunk. Your enemy can be something that looks very good on the outside. Your enemy can be a dream. Baka may pangarap ka, meron kang ambisyon na sa paghanap mo ng pangarap na ito't paghabol na ito'y nalalayo ka sa iyong identity, nalalayo ka sa Diyos. Yun ang iyong Delilah. Yun ang iyong kalaban. Ano po ba yun? Sometimes it is a material thing. Sa kagustuhan mo magkabahay, magkalupa, magkaroon ng ganito, nabenta ng kaluluwa mo. So minsan, kasi gusto nating sumikat, yumaman, maging powerful, kinalimutan na natin kung sino tayo. Tulad ng ginawa ni Samson. Pinagbigyan na si Delilah. At may isang problema si Samson, kung sinurin nyo. Hindi na siya lumayas doon kay Delilah. Kaya sunod-sunod na pagtatanong ang naibigay sa kanya. Tinanong siya, sinagot niya ng mali. Tinanong siya, sinagot niya ng mali. Naulit na naman. Tapos ayaw siyang tigilan. Kasi hindi siya lumalayo. Huwag niyong laging sisisihin yung mga nanunokso. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. The reason why the tempter or the temptress succeeds is because we never go away from the temptation. Sa katunayan, wala pa naman nung nakitang temptation na lumapit talaga sa tao. Yung tao ang lumalapit. Halimbawa, ang temptation sa iyo kung ano man, na beer house. Wala naman naglalakad na beer house Ewan ko lang, kung mali ako, meron ba? Wala. Ikaw ang pupunta dyan. Kaya tayo ang lumalapit. Nakita niyo si Adan at si Eva, bakit ba sila natukso? Yung bang puno, binunot ang mga ugat niya at naglakad siya patungo kay Eva? Hindi. Sa dinami-rami ng puno, yung ipinagbabawal pa ng Panginoon na puno, ang nilapitan ng dalawang ito at doon po sila't humanga ng humanga sa ganda ng bunga. Kaya ang sabi, when the woman saw that it was good to look at, and it was good for food, and to be desired to make one wise, she ate it. Nahalata ngayon ni Satan na yung dalawa ay nakatunga nga doon sa punong bawal. Kaya sabi niya, gusto mo? Bawal yan Di. Masarap yan kaya pinagbabawal sa inyo. Nakipag-usap na lang nakipag-usap. No? At saka siguro hindi nakakatakot yung ahas noon dahil kung nakakatakot, di pagsalita ng ahas, takbuhan sila Eva at Adan. Ngayon na lang tayo natakot dahil naging symbol na. Pero noon, hindi ka mangha-mangha na nagsasalita yun. Tatandaan nyo, kung may gagamitin si Satan na tukso, yung hindi nakakatakot. In fact, yung kaakit-akit. Dahil maaakit ba kayo sa hindi kaakit-akit? Siyempre hindi. Ang gagamitin tukso, siyempre yung maganda. Siyempre yung kaibig-ibig. Siyempre yung masarap. Kaya pag-ingatan ang lahat ng hilig natin para sa sarap, sa ginhawa, sa kagandahan, kasi dyan papasok ang tukso. Kaya mahirap tanggihan. Kaya dapat natin kilalanin, ano ba talaga ako? Sino ako? Anak ako ng Diyos. Bakit ako nabubuhay? May inihanda ang Panginoon na magagandang bagay na dapat kong gawin bago ako mabawian ng buhay. So dapat magawa ko lahat yon. Anong sagabal para magawa ko yan?
Si Delilah. Sino o ano ang Delilah ko? Nandun ba ako sa kanyang kandungan? Punta ba ako ng punta sa kanya? Doon ako lagi tulog ng tulog. Kaya talagang maaahitan ka. Dahil nandun ka sa kanya eh. Kaya po dapat tayong lumalayo sa temptation. Who stands against your identity? Kaya lagi natin pinagsasabihan, o mga magkasintahan, huwag kayong lagi mapag-isa. Kasi ang mga magkasintahan, pag napag-iisa, parang bakal at magnet. Hindi mapaghiwalay kahit na ng kalikasan. Kahit ng tornado, ng bagyo, takutin mo ng impyerno, langit, lupa, asupre, magkaya ka pa rin. So anong dapat mong gawin na lang? Maghiwalay. Huwag lumapit sa tukso. So yung mga, magtataka kayo, yung mga nagda-drugs, subukan ninyo, halimbawa, dali nyo sa isang syudad. Syudad M. Ibaba mo sa kotse, kung may kotse kayo, ang anak mong nag-aadik-adik, iwan mo 10 minuto, may nakuha ng drugs. Ang bilis makaamoy ng kapwa-adik. Kahit na dumadang, kurapan palang adik ka rin. Meron ka ba dyan? Meron tayo. Kumurap ka lang, pagbalik mo, abay, bakit bangag na naman tong anak ko? Kasi yung mga partners in crime, ang dali niya magkakilala. Ang pakiramdam niyan, daig pa ang may 3 antena. Kaya dapat, naramdaman nyo itong taong to, katulad ko ng hilig, katulad ko ng bisyo, ang gagawin nyo, lumayo kayo. Huwag kayong makinig doon sa sinasabi at inuudyok ng inyong sariling. Dito ka lumapit itong iyong kauri, dito ka sumama. Dahil magkakapahamak kayo. We need balance. And if you are weak, don't join the other weak people with the same weaknesses. Join people who are strong in that area so you can be strengthened and you can have balance and you can be healthy. Because sickness is nothing but imbalance. Imbalance ang chemistry mo, imbalance ang ganito mo, imbalance yung situation mo, kaya ka nagkakasakit. Iwasan po natin ang mga kapwa natin, kapareho natin ang hilig. Kung ang hilig na yon, naglalayo sa atin sa Diyos. And what else can we learn? Isang error nitong si Samson was trusting that God would always be the same in treating man's errors. Hindi Sabi niya, nagising na naman ako sa boses ni Delilah, may puputulin na naman ako. Hindi niya nagawa. Huwag niyong asahan na laging magpapatawad ang Diyos, na laging magpapasensya ang Diyos. Because the Lord left Samson. Sa verse 20, but he did not know that the Lord had left him. Akala niyo ba si Samson lang ang iniwan? Pati ang Diyos anak, iniwan ng Diyos ama. Sa Matthew 27:46, nung ang mga kasalanan ng sanlibutan ay ibinuntun na sa katawan ni Kristo, hindi na rin yun sasamahan ng Ama because God cannot have fellowship with sin. So iniwan niya at naramdaman ng Diyos anak. Sabi niya, about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? At kung si Jesus iiwan ng Diyos Ama, sabi mo sa katabi mo, ikaw pa. Di ba? Sino ka? Para pagtiyagaan forever. Iniwan si Samson, iniwan ng Panginoon. Pati si Saul, who was anointed, binawi ang anointing, iniwan. So anong lesson natin dyan mga kapatid? Do not abuse God's kindness. Yung mabait ang Diyos, tama. Mabait ang Diyos, kaya papaluin ka. Kaya kakastiguhin ka, lalatiguhin ka, dahil mabait ang Diyos. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Mabait ang Diyos. Gusto niya magsisi ang tao, kaya pag hindi nagsisisi, papaluin ka. Para ka magising, masaktan, maramdaman mo ang hapdi, ang kirot, at magising ka, at magbago ka, at bumalik ka sa Kanya. Ang kabaitan ng Diyos ay hindi ginagamit sa pangungonsinti. Ito'y ginagamit sa pagtutuwid. Kaya mga ibang anak, pag dinidisiplin mo, di po ba love niyo ako? Oo nga, love kita, kaya dapa! Ano akala mo, love kita, lagi ka nalang tajing, ang dami-dami mong ginagawa kalokohan. Hindi pwede. Merong parusa sapagkat ang tunay na pag-ibig ay ginagamit sa pagtutuwid, hindi sa pangungonsinti. Tulad na naman doon sa Delilah, di ba, you love me? Yung pang-blackmail. I love you, kaya hindi ko sasabihin sa'yo. Kasi hindi mo kayang dalhin, masisira ka, masisira ako, magkakasira lang tayo. Kaya hindi ko sasabihin. Ano bang ibig sabihin natin sa love? Yung papayag ka na kahit anong mali dahil love? Could any one of us here be on the verge of being abandoned by God?
Halimbawa, ang tagal-tagal lang itinuturo sa yung idolatry na yan. Halos mabura na yung Biblia, kababasa mo tungkol sa idolatry na yan. Namalat na ang preacher. Tad-tad pa rin ang idols yung buhay mo. Baka naman konting-konti ka na lang. Kumbaga sa bingo, namumuro ka na. Full house na, blackout. Isang number na lang. Bibingo ka na. Yung pong mga warning na ibinibigay sa atin ng Diyos, ano bang ginagawa natin? Lagi na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Nadidinig natin mga warning. Nakikinig ba talaga tayo dyan? O saka na, konti-konti na lang. Huwag natin gagayahin si Samson. He was presumptuous. He thought that the Lord would always bear with his weaknesses and would give him strength when he needed it. But the Lord, in the most crucial time, abandoned him. Sino tayo para mangahas at mag-isip na hindi tayo kandidatong magkaganon? So what could your weakness be? Who could your Delilah be? Or, more importantly, baka naman tayo yung Delilah sa buhay ng iba. Kumisan yung Kristiyano, hindi na nga siya ang nagdadala doon sa tao para maging matuwid. Siya pa ang nagdadala sa mali. Magkukot pa ng verse para ma-excuse ang kanyang kamalian. May mga ganon, ha? So, let's make it very personal. What can be learned from your past? Ginawa lang po nating parallel with Samson. Pero talagang tayo naman ang pinag-uusapan natin, eh. Pumunta naman kayo para makinig ng salita ng Diyos, para ma-apply sa buhay natin. Hindi para mag-aral lang tayo ng ancient history. We came so we could go face to face with the truth of the Lord. Sino tayo? Ano tayo? Anong mission natin? Anong hadlang? Ano ang mga weaknesses natin na patuloy at binabalik-balikan natin? Dear God, salamat po sa mga storya na to. Salamat, maaari kami mag-aral. At salamat, Lord, na hindi lang ito story ang ganito. Kundi makikita namin, mababakas namin ng mga general and universal laws of life na kung sinira at di tinupad, hindi sinunod ng mga nauna sa amin, matutunawa kami sa kanilang makabiguan. Si Samson na malakas, hero, dinukot ang mata na bulag, naging tagadurog lang ng mga trigo. Panginoon, kuminsan sa aming pagtingin sa paligid, nakakakita rin kami ng ganito. Mahuhusay na katawan, magagandang mga tao, sisirain lang pala ng drugs. Nandun nga yung mata pero bulag. May lakas nga pero hindi nagagamit sa tamang paggamitan. Nakikita namin, Panginoon, yung mga pamilyang ang ganda-ganda ng simula, mga mag-asawang very promising. Tapos may darating lang na Delilah sa buhay. Nagkawasak-wasak na ang pamilya dahil sa hindi pag-iingat ng isa o ng pareho sa mag-asawa. Nakakakita kami, Panginoon, ng mga buhay na very promising but was destroyed because people were not faithful to their identity and they allowed the devil to deceive them over and over till they were crushed, almost impossible to repair. Lord, as we see these lives around us, we thank you that you are the God of restoration. Kung kami man at sa amin man buhay nangyari ang mga ganun, salamat na lang nariyang kayo. May pag-asa kami. Maaari kaming mabuong muli. Kung matapos kaming madurog, ay kami nagpakumbaba, humingi ng tawad, tumanggap sa inyo, at sumusunod sa inyo para mabuong muli. Salamat, Panginoon, because this is possible through your Son, Jesus. Pinagpapasalamat namin sa iyo, ang mga kapatiran na nandito, na dati nang nagkasira-sira ang buhay, pero nabuong muli, patuloy na nabubuong muli dahil sa inyo. Itinadalangin din namin ng mga kapatid ngayon na maaaring nagsisimula pa lang masira, na magising na habang di pa huli, to control the damage and to return to you immediately. At idinadalangin din namin ng mga naritong kapatid at mga kaibigan, mga panauhin, na maaaring hindi pa nasisira pero malapit nang magsimulang masira. Mga gumagawa ng mali na hindi pa nabubunyag pero malapit nang mabunyag. Mga maling kagagawa na hindi pa namumunga pero malapit nang mamunga. Turuan niyo kami, Panginoon, na pakinggan ang warning ng message na ito. At nang makaiwas kami sa nangyari kay Samson, na siya ay naging bilanggo, dinukot pa ang mga mata at inalipin. Hindi bagay sa aming mga anak mo na maging alipin ng bisyo. Maging alipin ng kapwa-tao na kinahuhumalingan namin. Maging alipin ng kasalanan sapagkat kami nilikha mo for good works that you have prepared even in advance for us to do. Panginoon, ituro mo sa amin ngayon ang iba't ibang uri ng pandaraya na marahil ay nagahari sa aming buhay.
Lalong-lalo na kung meron kami mga areas of our lives, O God, na surrendered to you. To the point that now we come blind to other areas which are surrendered to the devil. You said that we cannot serve God and the devil. We cannot serve God and mammon. We can serve only one. And Lord, we choose you. So teach us. Bigyan niyo po kami ngayon ng malalim na pananaw kung may mga areas of our lives that are being deceived by the devil. Sa pagtingin mo sa mga anak mo ngayon, Panginoon, kung may nakikita po kayo ng mga kandidatong ma-destroy, Lord, let this be the wake-up call para hindi na mangyari pa. Sa mga nagsisimula pa lang, Lord, na masira, itigil na dahil napaalalahanan ng di pa lumala at lahat ay magbalik loob sa inyo, Panginoon. At doon sa mga nasira na, sa inyo humingi ng repair. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Lord, you're always relevant. No matter what side of the story, no matter what angle, you're relevant. And you fill heaven and earth with your presence. And your wisdom is beyond measure. So we pray, Father, that your wisdom may be ours. Mga kapatid, sa ilang saglit, manalangin tayo kung tayo ay naging victim ng deception na ganyan. Tapos you are in several stages of disrepair. Humingi sa Panginoon ng restoration. If you shout, restore, the Lord will restore. Because the Lord is a God of restoration. At kung sino man ang napaalalahanan sa atin ngayon, huwag tayo magbingi-bingihan. Today, when you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. It is no accident. God is reminding us in small or big ways. At lalong-lalo kung tayo yung nagiging Delilah, tayo yung nagiging cause ng fall ng ibang tao, pagsisihan natin yan, hindi dapat, hindi bagay. Kung merong mga nadadapa, merong mga na-offend dahil sa atin, baguhin natin ating pamamaraan. Kung may mga taong ayaw lumapit sa Diyos, ayaw mag-Bible study dahil sa ating ugali, dahil nakikita sa atin, magbago-bago tayo sapagkat tayo may pananagutan na maging mabuting patotoo. This story has many lessons. Let's be alone with the Lord and absorb the wisdom so we will learn. Bawat isa tayo makipagdiig sa Panginoon. Humingi ng personal message. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Learn from your past. Ligayang nadarama, isigaw sa lahat ng bansa, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia. Buhay ang Diyos, Alleluia.
Bakit second-class citizen ang babae sa lipunan natin? Aba, hindi totoo yan. Ang mga babae nga ay nasa pedestal sa Pilipinas. Ang mga babae ay minamahal, hinahangaan. Ang mga babae ay naghahawak ng budget. Ang mga tatay, hindi naman talaga nagpapasya yan, hindi kumukonsulta sa mga nanay. Sa ligawan na lang, alam na alam mong star na star yung babae. Siya ay talagang tinitingala. Hindi siguro totoo na mababa ang pagtingin sa babae ng buong lipunang Pilipino. Merong mangilan-ngilan na mga lalaki na siguro mababa ang pagtingin nila sa babae, pero sila ang problema, hindi yung babae at hindi yung lipunan. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat, kahit na di ako karapat-dapat. Langit sa'yo aasa, lalapit ang magpupuno ng kulang sa lahat ng oras. Walang ibang
ng pusong laging may awit, hindi nagagalit. At ituro mo sa aking buhay kung paano umibig sa aking kaaway. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bigyan mo ako ng pusong napaawat, nagpapatawad, upang di ako mapaaway. Hinahon ng puso'y aking kaagapay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Kahinahunan, kahinahunan, kahinahunan yung ibigay. Kahinahunan, kahinahunan, bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Bunga ng Espiritong buhay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!